Medyo mainit nga eh. Medyo, parang medyo mahina ang aircon eh. Escalator, vocalator, yeah. Maraming sira eh. Hindi gumagana. Komportable sa Riyadh. Comfortable, tsaka maganda yung upuan, di masakit sa puwet. Ganon, yun. Sana ganun din. Sana ganun din. Ako na sana ang magkaroon ng pagkakataon na mag-rehabilitate nitong naiya. Ayon sa NNIC, asahan na sa unang taon ang pagdadagdag at pagsasaayos ng mga palikuran, aircon, escalator, elevator, X-ray machines at mga upuan. At sa mga susunod na taon, isasaayos pa ang baggage handling system at runway efficiency ng paliparan. Kung babalikan natin si Ramon Ang, no, nung 6 months ago, nung March 19. In 6 months from September 2024, we aim to elevate your airport experience through streamlined process, faster check-ins, and upgraded amenities for greater comfort and convenience. Okay. Nakita nyo, sabi niya from September 2024, which is October na ngayon. Ibig sabihin, turned over na sa kanya ang airport natin. Unang hindi magandang experience. Ito po ay with regard doon sa parkingan. Remember, kato-turn over pa lang Tinutulan ng ilang grupo ng mga pasahero ang mataas na parking rates sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na sinimulang ipatupad kahapon. Dapat anilang itigil ang implementasyon ng bagong rate at konsultahin muna ang publiko hinggil dito. Nabigla ang mga Passenger Welfare Advocate Group sa bagong parking rate sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mali ang naging implementasyon dahil nabigla ang publiko at masyado ring mataas ang dagdag singil. Galing. Giit ng grupo na kahit anila pribadong sektor na ang may hawak ng maintenance at operasyon ng NAIA, dapat pa ring hingan ng sentimiento ang publiko sa pamamagitan ng public consultation. There should have been a consultation. Kasi pinatatrabaho lang namin sa iyo yan. Diba? Pinangangalagaan lang namin sa iyo yan. Amin yan. So you have to have a consultation with us. How are we going to do with this? Ganito rin ang pananaw ng convener ng The Passenger Forum na si Primo Murillo. Mas makikita ito ng publiko na para sa tubo. No? Mas makikita ito ng publiko na para makakuha agad ng return of investment mula doon sa alam naman din natin malaking in-invest ito sa... Tama. Okay, ayan tingnan nyo Unang epekto, negatibong epekto ng pagbibigay ni Marcos dito kay Ramon Ang. Siyempre, gagastos sila dyan So, anong gagawin nila? Magtataas na sila ng presyo. Balikan natin yung bagong batas ni Marcos, yung digital tax. Okay? Yung VAT para sa digital online tax. Like for example, yung Netflix. Papatawan daw yan ng tax. Ngayon, si Netflix, sisingilin yung ipapataw na tax sa atin, sa mga consumers. The same thing dito sa airport na ito. Pagagandahin yung airport, pero sisingilin din naman sa taong bayan. So nakita ninyo, yung unang ramdam natin, epekto ng pagbibigay ito sa pribadong kumpanya. Pagtataas ng parkingan. Okay. Sabi nito, mas nakikita ito ng publiko na para makakuha agad ng return of investment. Ayan na. Bagaman meron talagang ipinapataw na dagdag singil sa parking rate sa mga paliparan sa ibang mga bansa, gayunman, kailangan pa rin itong dumaan sa pagsusuri ng publiko, lalo na ang mga commuter na pangunahing gumagamit ng airport. Hindi rin umano sila kumbinsido na bahagi ng decongestion plan ang mataas na increase sa parking rate. Ang dapat umanong gawin ay magkaroon ng mas accessible na public transport ang mga sasakay ng eroplano para hindi na sila magdadala ng mga private vehicle. Palusot na lang nila to, no? Decongestion plan na lang daw.
okay lang na part ng isang decongestion plan. Yun nga lang, siyempre sinasabi nga natin, maraming absent, no? Maraming kulang dito sa supposed decongestion plan. Particular, halimbawa, dapat konektado yung airport sa train, dapat konektado sa mas convenient and accessible na linya ng mga bus. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng NNIC, sinabi nito na aprobado ng gobyerno ang ginawang increase sa parking rate. Oh, aprobado ni Marcos. Sabi na nga ba lalo na kapag pribado, hindi natin makukontrol yung pagtaas ng presyo. Ito, mas worse pa ito. Kasi instead na babaling tayo, magdadaing tayo sa Pangulo, uy, mahal na Pangulo, bakit naman itong si Ramon ang nagtaas agad ng parkingan? Hindi na tayo makakadaing sa kanya kasi mismo yung dadaingan natin, siya na mismo ang nagbigay ng go signal. Iginiit din ito na hindi nila layon na makakuha ng kita sa bagong parking rate. Ang intensyon nila nito ay para i-discourage ang ibang mga nagpaparada sa airport kahit wala namang ihahatid o susunduin sa paliparan. Meron umanong iba na nagiiwan ng sasakyan sa parking ng airport ng ilang araw pero sa mga kalapit na establishmento lamang pupunta. Diba? Ang babaw ng palusot. May mga ibang sasakyan daw na magpapark lang daw dyan tapos sa ibang bahagi pupunta. Of course, kung ito pala ang gusto nilang solusyonan, hindi pagtataas nung bayad sa parkingan. Pwede naman nilang sabihin, bawat papasok dyan sa parkingan, pwede namang bantayan ng guard. Ikaw ba? Meron ka bang book na flight? O meron ka bang susunduin? O sino yung susunduin mo? Pwede naman ganun. Kunan ng details yung magpaparking dyan. O kaya bigyan lang ng time frame, parang ganun. Pero yung irarason na, hindi kasi merong magpapark dyan sa kabila. Kasi syempre, pwede mo namang solusyonan yun. Pero ang most likely, ang hindi solusyon dyan is yung pagtataas ng presyo. Napaskil na sa mga entrance at exit ng parking spaces sa NAIA ang bagong parking rates. Tinakpan na rin ang mga impormasyon ng lumang parking rates na dating sinisingil ng gobyerno. Batay sa bagong parking rates, 50 pesos na ang first 2 hours sa mga sasakyan mula sa dating 40 pesos. 10 pesos ang dinagdag sa first 2 hours ng car. At 25 pesos na rate per succeeding hours mula sa dating 15 pesos. 20 pesos naman sa mga motorsiklo sa first 2 hours mula sa dating 15 pesos. At 10 pesos per succeeding hour mula sa dating 5 pesos. Plus 5. Habang sa mga bus naman ay 100 pesos pa rin sa unang 2 oras. Pero ang succeeding hour ay itinaas sa 50 pesos mula sa dating 20 pesos. Laki 30 pesos. Ito yung matindi. Ito yung susunod. Yung overnight, tingnan ninyo. Grabe. At sa overnight parking naman, mula sa dating 300 pesos, ginawa itong 1,200 pesos sa mga... Grabe, 300 pesos dati. Overnight. Ngayon, 1,200. Wow! Mga sasakyan. 480 pesos sa mga motorsiklo at 2,500 pesos sa mga bus. JP tingnan nyo meron bang bus na magpa-park lang dyan sa tas sa kabila sila pupunta? Doon pa lang malalaman mo na hindi sa airport ang tungo ng mga yan. So dyan pa lang kung talaga ang purpose nila ay decongestion, pwede naman nilang salain kung talaga ba ikaw ay pupunta ng airport, kung ikaw ba ay susundo ng airport, o kung talaga ba ikaw ay park na fly and park, kung yun ba yung purpose mo. Palusot na lang nila yan, talagang magtataas talaga sila dahil gusto nila kagad ng return of investment. Motorsiklo at 2,500 pesos sa mga bus. JP Nunez, UNTV News. Okay? So, eto pa yung nakakagulat. Hindi lang yun. Hindi lang yan. Hindi lang usaping pagtataas ng presyo. Kasi sabi natin pag once na naging pribado ang isang public, okay? Public or government, pag once na naging private yan, ang isa sa pinaka-problema natin dyan is hindi kontrolado ang pagtataas ng presyo. Hindi rin kontrolado
kung ano ang reglamento na gagawin nila dyan. May mga bagong batas, regulation na ipapataw nila. Hindi kontrolado ng gobyerno yon. Alright? Problema natin pag itinataas yung mga presyo. So, unang bagsak sa atin is pagtaas ng parking fee. Sa susunod, tignan natin na ito naman ang pangalawang bagsak sa atin. Taas nga po ng landing at take-off fees ng mga eroplano sa NAIA ay hindi nangangahulugang tataas din daw ang pamasahe. Landing fee, take-off fee, may posibilidad na itataas yan. Although, sasabihin, Joe, hindi naman yan sa mga consumers. Oo, hindi. Itataas ang landing fee at take-off fee sa mga airline companies. Pero yung mga airline companies na yan, kanino nila sisingilin yan? Sa mga pasahero. Kagaya nung Meralco. Mga nasisira mga poste, kanino nila sisingilin yung mga nasisirang poste nila? Sa mga consumers. Ganito rin yan. Panoorin natin. Po sinasabi ng Transportation Department. Kinumpirma po ng DOTR na halos dumoble na ang singil dito mula noong simula ng Oktubre at yan nga po'y matapos mailipat sa new NAIA Infrastructure Corporation ang operasyon ng paliparan. Sabi po ng DOTR, kailangan kasi ng concessionaire mabawi ang kanila pong investment. Lumabas din ang tunay. Pagpapaganda ng pasilidad ng NAIA. Kung sakali pong makaapekto nga ito sa pamasahe po ng mga pasahero, hindi naman daw ganoon kabigat sa bulsa ang magiging dagdag. Wow! Asahan ninyo yan. Asahan ninyo mga pamasahe natin. Kanino sisingilin? Sa atin. Kampante rin po ang DOTR na hindi masyado makakaapekto sa turismo ng bansa ang pagtaas ng airport fees. Samantala, balak naman ng transport. Ito pa yung pangatlong bagsak sa atin. Lahat ng paliparan sa Pilipinas nangangambang gagawing private din, hindi lang NAIA. Panoorin nyo to. Congratulations, bagong Pilipinas. Samantala, balak naman ng Transportation Department na isa pribado ang iba pang mga paliparan sa bansa, gaya ng kanilang ginawa sa NAIA. Yan ay para matanggal ang responsibilidad nito sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na siyang nagsisilbing operator at regulator ng karamihan ng mga paliparan sa bansa. Ayon sa DOTR, nakatakda ng lumagda ng concession agreement ang ahensya at ang Aboitiz Infra Capital para sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Ibibigay sa Aboitiz. Yung iba, kanino naman ibigay? Nakuha na rin daw ng Aboitiz ang original proponent status ng Bohol Report. Hindi rin bababa sa 10 ang bilang ng iba pang mga paliparan na nakabinbin para sa Public-Private Partnership Project Development. Wow! Congratulations! Yan. Bagong Pilipinas na naman. Baka sasabihin na naman ng mga bangag dito, congratulations, PBBM. The best president ka talaga. Good move. Grabe. Congratulations. Ang ating paliparan, halos lahat sa Pilipinas magiging pribado na. Okay? So nakita natin yung unang epekto, tumaas ang parking fees dyan sa NAIA. Alright? Pangalawa, itinaas yung mga landing and take-off ng mga airline companies. Kanino sisingilin yan ng mga airline companies? Sa ating mga pasaheros. Good job, PBBM. Good job. Good job.